kaibigan, mga kalingap, ayan po si Dr. Lab. Mukhang lungkot na naman. Ano kaya nangyari kay Dr. Lab at lungkot na lungkot? Naku, kawawa naman Dr. Lab. Mukhang hindi malaking nakwento ni na Reds eh. Ayan. Nandito kami ngayon, mga kaibigan, sa ribbon cutting sa bahay ni Ingkit. At ngayon ay nakita natin si Dr. Lab. Parang lungkot na lungkot eh. Ano kaya nangyari dyan kay Dr. Lab? Bakit? Dok! Ayun. Nakakarinig pa naman. Parang lungkot na lungkot ka. Patay na baga ako? Ay, oo nga pala, patay na pala, buhay pa pala ito. Patay na baga ako? Yan. So? Nakaburol na baga ako? Nakaburol ka na, kaya nalulungkot ka? Oo. Ay, kaya pala naman. Sa mga kaibigan, mga kalingap, itinabnil po siya na patay na, mga kaibigan. Pero kalakas-lakas pa naman. Siyempre, pangit din yan para sa kanyang mga So lalapitan natin, mga kaibigan, para sa ganun naman ay ma-interview natin si Doc. Kasi parang nalulungkot bagang mag-isa. Doc, kumusta na ang life mo? Parang malungkot ka. Nangihina na ako. Nangihina ka na? Bakit? Pinatay na ako. Pinatay ka na? Pero alam mo, Doc, ganito lang. Kapag ikaw inapanalangin ng kapwa mo, masahaba pa yung buhay mo. Salamat. Oo, totoo yun. Marami nang nangyari sa buhay natin yan na ikaw ay... Paano yung nanalangin? Kasi minsan napabaliktad. Kaya ingat ka. Baka ikaw mauna. Ano ba talaga nangyari? Bakit grabe ang ginalit sa iyo nung mga yun? Pumasok siya sa live ko. Nagyabang. Mga viewers ko, lahat sponsor. Oo. Nag-itsi. Pinagtulong-tulungan siya. Nagyabang siya na akala mo sino siya mayabang. Magpakilalang mayaman. Pero sa totoo lang, hindi ko sukat akalain na i-thumbnail ka na nakabaong. Ang gumawa nun yung anak niya, inaanak niya. Marunong gumawa, thumbnail si Malo. Marunong. Pero ibang gumawa talaga? Yung inaanak niya. Pero ganun pa man. Sana una-unahan na lang kami. Sana hindi sila mamatay. Oo. Pero nagawa ka pa naman ng kabutihan, Doc, kaya huwag ka mag-alala. Katapat kasi ako ay nagcha-charity, tumutulong. Samantalang sila hindi tumutulong o nag-aantay lang yung kung mag-live ako, sinusundan ako. Kung anong vlog ko, sinusundan nila. Mga tamad. Sa madaling sabi, mga tamad, mga hampas lupa, mga patay gutom. Yan ang mga tawag dyan sa kanila. Mga hampas lupa, mga patay gutom. Hindi marunong gumawa ng sarili ng content. Hindi kaya nalulungkot din yung mga anak, yung anak mo, mga asawa mo, dahil nakikita ka na gano'n nila. Isa na asawa ko. Dinamihan mo naman yung asawa. Hindi, yung asawa mo. Siyempre. Hindi man kasi nanonood. Hindi natin alam, baka kung anong ang puntahan mo, interviewin mo rin kasi hindi ko alam kung anong reaction. Oo, siyempre. Alam mo kasi, Doc, minsan kaya nating anuhin yung mga taong naotira sa atin. Pero yung mga mahal natin sa buhay, hindi nila kaya na. Hindi nila kaya. Totoo lang, sinasabi ko. Kung ano-anong sinusulat niya doon, pakita na sa edukado siya, mayaman siya. Pero yung mga text niya at mga Tagalog na yung text, yung mga pananalita niya, nahalata na uneducated siya. Wala talaga siyang pinag-aralan. Nagpapanggap lang siya may pera, pero ang hamon ko sa kanya, kung ako napabahayan ng sponsor ko, ng ganito ka na, 5 milyon, yung inaanak mo na buntot sa akin, pabahayan mo rin. Totoo kang sponsor. Yun ang hamon ko sa kanya. Kung kaya niya, totoong mayaman siya. Ay nagpapanggap na nagdi-display siya ng mga sakyan niya, BMW. Sabi nga ng mga titas ko, dito sa US, lahat pwedeng bumili kung ano mang gusto namin bilhin. Sabi ng isang titas, ako nga mayroon strawberry. Tama. Pero hindi man ako nagyabang. Dahil inutang yun. Sabi na, inuutang lang lahat ng sakyan dito. Hindi, cash dito. Para sa akin naman kasi, Doc, hindi naman natin kinakailangan ipag-anuhan na magmayaman tayo eh.
Di, ang totoo, kung ikaw ay nasa Western o sa US, Europe, hindi ka pwede mag-display na gano'n sa sasakyan dahil ang Europe, yun talaga sa sasakyan ng Europe, BMW. Ang tanong, kung kaya mo bang iuwi sa Pilipinas yan? Oo naman, mahirap yun. Diba? Hindi, oo. Yun ang tanong. Hindi ka dapat magmayabang doon dahil yung mga tao nagtatrabaho sa ibang bansa, nasa abroad, US man o ka Europe, alam nila kung paano nila nakuha yan. No? Yan ay kung maganda ang record mo sa credit card, pautangin ka talaga. At mura lang yan doon sa Europe, tsaka sa US. Pero hindi mo maiuwi dito sa Pilipinas yan. Puro ka na lang yabang. Hindi mo dapat dinidisplay kasi hindi naman ignorante, sabi ng mga titas. Hindi naman kami ignorante pagdating sa sasakyan. Parang sinasabi mo ikaw na lang ang meron. Doon siya nasasaktan. Tapos nahuhuli yung kanyang mga tics na kulang talaga sa pinag-aralan. Talagang as in bubo talaga sa totoong buhay. Grabing galitan na talaga ninyo. Hindi na ito content for content. Oo, bubo talaga. Hindi, yun naman sinasabi ko sa live. Alam ng mga tao talaga na bubo siya. Pareho sila ng kanyang inaanak. Pareho silang bubo. Walang alam na content. Kasi napapansin ko kahit anong issue, parang inadala ka nila sa issue. Ang mga tao kasi kapag may walang alam sa buhay, manira lang. Yun talaga gagawin. Hindi man sila marunong mag-content. Hindi man sila, actually, content creator na dapat matalino ka sa sarili mong channel. Pero nakikikontent ka sa content ng iba. Anong tawag doon? Oo, tama. Kabubuhan. Mga bobo. Mga dispalinghado. Mauna pa silang mamatay sa akin, promise ko yan. Para sa akin kasi, kasamahan din naman natin yun dati. Ako, hindi nabigla rin talaga ako, Dok, na yung away ninyo ay umabot sa ganong style na yung... Kailanman hindi mo ako nagkipag-away sa kanya. Siya ang nakikipag-away sa akin. Halos isang taon, ako thumbnail niya. Ngayon, nung binalikan ko sila, bakit sila nagagalit? Diba? Nagrelto ka sa live mo? Nagrelto lang ako sa live ko. At kung magaling sila mambabalahura, kasi akala nila sila lang magaling lumalabas, mas magaling ako. Diba? Bakit sila nasasaktan? Kung totoong ano ka, hindi ka dapat masaktan doon sa mga banat ng taong binaboy mo na, tapos binalikan ka, nagagalit ka. Dapat maging open din sila doon sa... Open-minded ka. Pinasok mo tong mundo na ito, dapat open-minded ka. Tama naman. Kung hindi naman po pwedeng kayo lang marunong magyabang. Oo naman. Ako din marunong magyabang. Dahil meron ako sariling isip. Meron ako sariling channel. Channel ko yan. Oo naman. As para sa akin, kasi lagi naman kita nakakasama dito. Ako wala akong masabi sa personalidad mo. Pero pagdating sa live mo, talaga nakakabuisit ka, sa totoo lang. Kung ako kasi pinaparinggan ng nagpaparinig din ako sa live. Pero yan ako Pero pag personal, sabihin ko na si Dr. Love ganyan-ganyan na lang. Pero pagdating sa live, nakakabuisit ka, sa totoo lang. Depende kasi yan kung paano mo unawain yung live. Unawain yung kwento. At paano mo dalhin yung sarili mo doon sa live na ginagawa mo. Kasi strategy yan, di ba? Strategy yan. Huwag ka na mag-vlog. Huwag ka na magiging content creator kung di mo kayang dalhin yung sarili mo. Tama. Kung ano ka. Tumaas ang channel ko dahil ganito ako. Totoo yun. Napamahal ako ng tao dahil ganito ako. Dahil sila kasi iniisip nila sila na lang mabuti. At hindi na iniisip na ginagawa ko po na lang sama. Mali yun. May kanya-kanya kami pag-iisip, may sarili akong isip. Huwag na akong pakialaman. At hindi ko sila pakikialaman. Pero ganun pa man, Dok. Ako, nagpapasalamat sa iyo. Kasi napakalaking tulong mo kay Beyonce. Isa kang the best para sa akin. Normal. Kasi hindi ko man makikilala yung mga nakilala ko ngayon kung hindi nandiyan si Beyonce. Kaya sabi ko nga, nakakasama tayo dyan, hindi man tayo ibig sabihin ko, masyado banding. Oo, pero nakikita ko yung ginagawa mo. So, pagpatuloy mo yan, Dok, at huwag kang madala doon sa mga nang-judge sa'yo. Kasi sa personal naman na makikita ka, hindi naman ganoon sa kaangas sa live mo. Kanya-kanya kasing estilo yan. Kung si Makagago, ganun ang estilo. Ako din, kaya ba din ang estilo ko? Kung paano ka nakilala tao at bigla ka naging mabait, hindi ka paniwalaan ng tao. Sa talagay. Baka sabihin, ano ka na,
luki ka na. Hindi tayo dapat maging ano. Huwag tayo mapanghusga, yun ang katotohanan. Tama. Huwag tayong mayabang, huwag tayong magyabang, hindi naman natin dalhin ang kayabangan natin sa social media at sa dulo. Na kapag dating sa dulo, hindi mo na alam kung ano yung ginagawa mo. Oo, tama. Kailangan maging ano ka lang, optimistic ka lang. Optimistic ka. Huwag ka ako, kailanman hindi ako nangapak ng tao. Pero pag inapakan mo ako, sorry minsan, mapaparinggan kita. Apakan din kita. Tama naman. Kung pwede yung ikaw lang pwede Oo, tama. Apakan din. Dapat, ano kasi, dito sa pagiging isang reaktor, kung ikaw ay babato, dapat handa kang batuhin. Tama ba ako? Tama. Hindi po pwedeng ano, lahat ng bagay na lang miniminus ka na lang. Oo, tama. Kailangan mo rin magsalita. Kasi kapag parang doon sa personalidad mo, kasi sa personalidad naman Dok, hindi ka ganyan eh. Makikita ka sa kabilang tabi, hindi ka talaga totoong yung astig na astig tingnan. Kapag dumating ka sa live mo, parang dudurugin ka eh, parang kakainin ka eh. Di ba? Oh, ibig sabihin, natuto ka sa mga strategy na ganon, kaya hindi mo na binago, no? Doon tayo nakilala. Doon tayo nakilala. Isa pong malaking himala kapag nabago yung estilo ng inyong pagbabloging at pagla-live. Kung nagiging masyado kang malumanay. Oo, totoo yan. Kasi mayroong mga tao na malumanay, may mga tao na diretso, may mga tao prangka. May rin tukti na tinatawag. Huwag padadala doon sa mga tao, makikita mo. Pero tanong ko ngayon, okay ka lang ba ngayon, Dok? Okay, buhay na buhay ako. Okay ako. At wala akong problema. Sila ang may problema. Kailanman di ako nagka-problema, kailanman di ko inintindi yung paninira nila. Dahil alam ko naman sa sarili ko na hindi ako yan. Ang tanong dito, Dok, may, di ba inilagay ka sa kabaong? Itinabnel ka. Ikaw kaya, gawin mo, babalikan mo sila na gano'n ng, hindi? Hindi naman ako ganun kadispalingado. Pangalan niya nila, di ko binabanggit. Kahit pagkatao nila, di ko binabanggit. Unang-una kasi, lahat ng mga usapin dito, pwedeng kaso. Oo, pwede. Pwedeng kaso. Kaya, ang sabi ng aking abogado, private lawyer kasi meron ako. Sabi ng aking abogado, pwede ka makipagbalahuraan pagkagulat. Huwag kang magbanggit ng pangalan ng tao. Huwag kang diretsong yung baga, pinipintuin mo yung pangalan ng tao. Huwag mong gamitin yan. Dahil sa pagdating sa kaso, ikaw ang mahihirapan. So, ibig? Kung ano man ang tinuro sa akin ng abogado ko, yun ang sinusunod ko. Ay, ano ang advice sa'yo ng mga IT mo? Yung mga nahawak ng channel mo ngayon? Yung mga IT ko, nandyan lang naman okay lang. Kung may kinakailangan, pwede idaan sa batas ko. Sa YouTube kasi may batas. Pwede idaan, Ay, salamat Dok. At kainan na baga. Basta salamat, basta ingat lagi. Kasi maraming nananalangin oras na ikaw ay maano. Dahil kapag nadaanan kayo ng third eye ko, baka kayo mamatay. Aray ko. So ayan mga kaibigan, mga kalingaw. Ano ginawa mo kay Dr. Love? Mahal-mahal ko yan. Mahal-mahal mo yan? Inilagay mo sa kabaong? Ginawa mo namang patayan. Hindi, inilagay mo sa kabaong? Pambihira. Dr. Ikaw? Condolence. Akala ko mahal-mahal mo. Ay, ano ba talaga? Inilagay nga sa kabaong si Dr. Love. Wala tayong magagawa kasi kanya-kanya man ang tao ng paghuhusga. Bahala na sila kasi away yata nila. Loko-loko. Kami po ay masarap po mamuhay ng tahimik. Good luck na lang sa inyo. Away pala nila. Yun lang ang masasabi ko, good luck po sa inyo, pero abot na kayo ng patayan para personalan. No? Sana po ay matigil po yan kasi pangit po. Sa akin, sa opinion ko lang po. Hindi ko man alam yung mga dahilan nyo kung paano kayo nagsimula, pero sa akin, pangit kasi umabot na sa patayan, guys. Ano lang tayo? Isa lang din naman po ang makapagdesisyon sa buhay natin dahil lahat tayo ay mamamatay. Tama. Pero hindi po tao talaga. Sana hindi rin po tao ang mag-ano talaga sa atin. So kapag kasi siya ang gumawa sa atin. Kaya sa inyong dalawa, kung sino man kayo na ano ni Doc Love, good luck po sa inyo. Ayun, maraming salamat, Dipoy. Sige. Ayun.
Baka gusto mo pa? Oh, tama na.